Breaking news mga kabayan, ang World War sa pagitan ni Senator Bongo at dating Senador Antonio Trillanes IV ay umakyat na sa isang panibago at mas personal na antas. Matapos ang matapang na press conference ni Senator Bongo, isang mas mabigat na pasabog ang isinagot ni Trillanes, isang revelasyon ng isang umano'y tangkang pag-areglo sa likod ng mga kamera. Pangalawa sa ating balita, lalong uminit ang banggaan ng dalawa matapos hamunin ni Trillanes si Senator Bongo na sagutin ang reklamong isinampa sa ombudsman. Sa gitna ng palitan ng maaanghang na pahayag, isang matinding hamon ang binitiwan ni Trillanes. Wala siyang lusot, na tila nagbabadya ng mas matinding sagupaan sa mga susunod na araw. At sa huli, matapos isampa ni Trillanes ang plunder case laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo, agad nagsalita si Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang pahayag, binasag niya ang pananahimik at nagbigay ng matitinding mensahe tungkol sa tunay na direksyon ng investigasyon na tila magbubukas ng panibagong yugto sa laban para sa hustisya. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang walang preno na panayam sa programa ng 1PH, direktang sinagot at binasag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang bawat puntong binitiwan ni Senator Bongo sa kanyang press conference. Ngunit hindi lang ito simpleng sagot. Ito ay isang kontra-opensiba na may kasamang isang napakabigat na akusasyon na naglalagay sa kredibilidad ni Senator Bongo sa gitna ng usapin. Ayon kay Trillanes, may mga pagtatangkang nilapatan ng impluwensya ng mga taong pinaniniwala ang kinatawan ni Senator Bongo upang hindi siya maisama sa plunder complaint. Ayon mismo kay Trillanes, ilang ulit daw siyang sinubukang lapitan ng mga taong umano'y ipinadala ni Senator Bongo. Ayon sa kanya, layon umano ng mga ito na ayusin ang ilang issue upang hindi na maisama ang senador sa kontrobersya. Ngunit sa huli, mariin niyang ipinahayag na hindi siya kayang bilhin kahit ng pera o impluwensya. Nang tanungin kung meron bang direktang tangka, ang sagot ni Trillanes ay isang hamon. Mas mainam daw tanungin ang kabilang panig kung ilang emisaryo na ba ang ipinadala sa kanya. Para kay Trillanes, ang umano'y tangkang ito ang lalo pang nagpatibay sa kanyang desisyon. Ikinuwento ng opisyal na imbes na umatras, lalo pa raw siyang ginanahan na isulong ang kaso nang subukan siyang impluwensyahan. Para sa kanya, ang ganitong uri ng panggigipit ay hindi dahilan para umatras, kundi mas lalong magpatatag ng loob, mariing pahayag ng dating senador. Dahil dito, naniniwala si Trillanes na ang mga pahayag ni Senator Bongo ay mga desperadong statements na lang mula sa isang tao na alam na malapit na siyang managot sa batas. Ito, anya, ang tunay na sikolohiya sa likod ng mga matatapang na salita ng senador. Hindi rin pinalagpas ni Trillanes ang paraan ng pagsagot ni Go sa press conference. Sa isang personal na patama, pinuna niya ang umano'y pagbabasa ni Go mula sa isang script. Sa bahagyang sarkastikong tono, binitiwan ni Trillanes ang patutsada laban sa kanyang katunggali. Anya, sa susunod na pagkakataon na hingan ito ng reaksyon, sana raw ay hindi na kailangang basahin ang sagot. Dagdag pa niya, tila pati ang mga karaniwang linyang ginagamit nito, mga pamilyar na quotable quotes, ay kailangan pang isulat ng staff para mabigkas. Nagpatuloy pa ang sagutan sa pagitan ng dalawa. Sa isang panayam sa DZMM Teleradyo, kasama sina Doris Bigornia at Robert Mano, direkta at walang paligoy-ligoy na sinagot ni dating Senador Antonio Trillanes ang bawat puntong binitiwan ni Senator Bongo. Ang unang issue, ang akusasyon ni Senator Bongo na ang kaso ay rehash lamang o paulit-ulit na. Ang sagot ni Trillanes ay isang malinaw na paglilinaw sa timeline. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Trillanes na ito ang unang pagkakataon na nagsampa siya ng kaso sa tanggapan ng ombudsman. Isang hakbang na, ayon sa kanya, hindi basta-basta, kundi bunga ng matagal na pagmamasid at pagkadismaya sa mga isyong kanyang natuklasan. Inamin niyang inilabas na niya ang impormasyon noong 2021 tungkol sa umano'y 7 bilyong pisong kontrata na nakuha ng ama at kapatid ni Senator Bongo. Ngunit may isang estratehikong dahilan kung bakit ngayon lamang niya ito isinampa.
Ipinaliwanag ni Trillanes na matagal na niyang balak isampa ang kasong ito, ngunit sinadya niyang ipagpaliban habang nasa pwesto pa ang mga inaakusahan at habang ayon sa kanya may proteksyon umano ang mga ito sa ilalim ng dating ombudsman na si Samuel Martires. Ngayon daw na wala na sa pwesto si Martires, panahon na raw upang ituloy ang pagsasampa ng kaso. Para kay Trillanes, ito ang ugat ng lahat ng kontrobersya. Ang mismong sentro ng mga irregularidad na matagal na niyang binubunyag. Matindi ang kanyang paniniwala na ang mga taong nasa likod ng modus na ito ang dapat unang papanagutin sa batas. Sunod na hinarap ni Trillanes ang depensa ni Senator Go na ang kumpanya ng kanyang pamilya ay tumigil na sa pagkuha ng proyekto noong 2019. Para kay Trillanes, ito ay isang palusot lamang. Ayon kay Trillanes, nabunyag umano ang issue matapos lumabas ang isang ulat mula sa Rappler noong panahong iyon. Anya, doon nagsimulang mabisto ang mga detalye na matagal nang tinatago at unti-unting lumitaw ang koneksyon sa mga proyektong pinagdududahan. Ipinahayag ni Trillanes ang paniniwala na ang negosyo ng Pamilya Go ay posibleng nakakakuha ng mas maraming kontrata kaysa sa Pamilya Diskaya. Ang kanilang mga kumpanya umano ay nakakuha ng mahigit 200 kontrata. Binigyang diin ni Trillanes na sa puntong ito, malinaw na lumalabas kung saan umano nag-ugat ang naturang modus. At para sa kanya, nanggaling mismo ito sa panig ng kanyang mga inaakusahan. Dahil dito, nagbitiw siya ng matapang na hamon kay Senator Bongo na anya ay patuloy umanong naglilihis ng isyu. Sa halip na umiwas, iginiit ni Trillanes na harapin na lamang ng senador ang mga paratang sa tamang lugar, sa tanggapan ng ombudsman. Dahil ayon sa kanya, sa kasong ito, wala na itong lusot. Nang tanungin ni Doris Bigornia kung paano niya masasabing airtight ang kaso, inilatag ni Trillanes ang kanyang mga ebidensya. Anya, ang mga isinumite niya ay mga mismong kontrata na pirmado ng ama ni Go. Ibinunyag din niya ang umano'y sistema. Kahit walang AAA license, ang mga kumpanya ng Pamilya Go, nakakakuha sila ng malalaking proyekto sa pamamagitan ng joint venture sa mga diskaya kung saan pinahihiram lang yung lisensya. Ipinaliwanag ni Trillanes na kapansin-pansin umano ang pagkakahawig ng modus na ito sa mga nauna ng kaso. Parehong-pareho raw ang estilo at paraan ng operasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, iginiit niyang wala na umanong puwang para sa alinlangan dahil malinaw sa kanya kung sino ang nasa likod ng lahat. Anya, posibleng may kinalaman si Senator Bongo at ang ilan sa kanyang pamilya sa mga operasyon na iniimbestigahan. Para kay Trillanes, ito na ang ebidensyang nagpapatibay sa kanyang paniniwala kung sino ang tunay na nasa sentro ng issue. Hinarap din ni Trillanes ang mga pahayag, kabilang na mula kay Vice Presidente Sara Duterte, na ang kanyang kaso ay isang diversionary tactic lamang. Ang kanyang tugon ay isang pagdugtong-dugtong sa mga pangalan na nasa sentro ng iskandalo. Una, si Diskaya na ayon mismo kay Pasig City Mayor Vico Soto ay may koneksyon kay Bongo. Pangalawa, si Bernardo ng DPWH na itinuturing na sentro ng sindikato ay itinalaga umano ni Bongo noong 2017. Para kay Trillanes, malinaw ang koneksyon. Hindi to pang da-divert kung hindi tinutumbok mismo kung sino yung mastermind, giit niya. Idinagdag pa niya na ang modang ito ang paglalagay ng sariling tao sa DPWH para kontrolin ang mga proyekto ay nagsimula sa Davao at dinala sa national level ng maluklok si Duterte. Ito rin umano ang dahilan kung bakit ang mga testimonya sa Senado ay nakatutok lamang sa mga proyekto mula 2022 hanggang 2025 at tila iniiwasan ang panahon mula 2016 hanggang 2022. Sa huli, ibinalik ni Trillanes ang akusasyon ng diversion kay Senator Go. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Trillanes na sa kabila ng mahabang press conference ng kanyang katunggali, na natiling hindi nito nasagot ang pinakaugat ng usapan. Ang issue tungkol sa umano'y 7 bilyong kontrata na kinasasangkutan ng sariling ama at kapatid. Aniya, sa halip na tugunan ang mga konkretong aligasyon, mas pinili raw nitong insultuhin siya sa harap ng publiko. Para kay Trillanes, ang ganitong uri ng depensa, ang simpleng pag-iit na wala siyang inimpluwensyahan, ay hindi sapat.
Sa ilalim ng batas, malinaw umano ang nakasaad, bawal ang ganitong uri ng transaksyon at kung mapatutunayan, ito ay maituturing na plunder. Ang panayam na ito ay nagbigay ng mas malalim na konteksto sa mga akusasyon ni Trillanes. Hindi na lamang ito isang simpleng paghahain ng kaso. Ito ay isang paglalahad ng isang teorya na nag-uugnay sa mga pangunahing personalidad sa iskandalo, pabalik sa iisang tao na kanyang tinutukoy bilang ang mastermind. Ang bolang apoy ng hustisya ay nasa kamay na ngayon ng ombudsman at ang buong bansa ay nag-aabang kung sino ang unang masusunog. Samantala, sa harap ng media, kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na natanggap niya ang balita tungkol sa isinampang kaso ni Trillanes. Ngunit ang dapat sana ay isang simpleng kumpirmasyon ay naging simula ng isang mas malalim na kwento. Isang reporter ang nagtanong, ito ba ang parehong kaso na unang isinampa sa Department of Justice noong si Remulla pa ang kalihim doon, 1 taon na ang nakalilipas? Dito na ibinagsak ni Ombudsman Remulla ang kanyang unang pasabog, isang revelasyon na nagpapakita ng posibleng sabotahe o malalang kapabayaan sa loob mismo ng DOJ noong siya pa ang pinuno. Buong prangkang inamin ni Remulla na noong 1 taon nang mabalitaan niyang nagsampa ng kaso si Trillanes, agad niya itong ipinahanap. Ang resulta ay nakakabahala. Ayon sa ombudsman, nang hanapin niya ang dokumento, wala na ito sa DOJ at hindi man lang dumaan sa kanyang opisina. Ang revelasyong ito, ayon kay Remulla, ay hindi lamang isang simpleng pagkakamali sa pag-file. Ito ang naging isa sa mga ugat ng kanyang hidwaan sa nooy Prosecutor General. Ayon sa kanya, ito rin ang naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan nila noon ng Prosecutor General. Para sa kanya, ang pag-bypass sa kanyang opisina bilang Justice Secretary ay isang malaking kawalan ng respeto sa institusyon. Mariing ipinahayag ng Ombudsman na kung ganun umano ang estilo ng trabaho, na hindi iginagalang ang tanggapan ng Secretary of Justice, ay wala nang saysay ang kanilang ugnayan. Anya, kung ganoon ang kalakaran, imposibleng magkasabay pa sila sa iisang silid, pahiwatig ng matinding conflict sa loob ng pamahalaan. 1 taon ang lumipas at hanggang ngayon, misteryo pa rin kung ano ang nangyari sa mga dokumentong iyon. Ngayong nasa ombudsman na siya, ipinangako ni Remulla na hahanapin niya ang orihinal na complaint na ipinadala mula sa DOJ. Ayon sa kanya, aalamin pa niya kinabukasan kung saan napunta ang nasabing dokumento dahil sisimulan na rin umano ng kanyang tanggapan ang sariling pagsisiyasat hinggil dito. Nang sabihin ng isang reporter na ayon kay Trillanes ay sadyang ibinaon ng kaso, ang sagot ni Remulla ay maingat ngunit puno ng pahiwatig. Hindi pa niya alam ang buong detalye at ayaw niyang agad maghinala ng masama laban sa sinuman. Gayunman, tiniyak niyang aalamin nila ang totoo sa isyong ito. Para kay Ombudsman Remulla, tinitingnan ang kaso ni Trillanes bilang isang mahalagang hakbang o development sa kanilang mga gawain. Sa kanyang pananaw, ito ay isang mahalagang hudyat o isang roadmap. Ipinaliwanag ni Ombudsman Remulla na nagsisilbing gabay sa kanilang investigasyon ang mga dokumentong isinumite ni Trillanes dahil malinaw nitong itinuturo kung saan dapat tumingin ang kanilang mga taga-usisa. Ang mga detalye gaya ng project numbers at mga joint venture sa pagitan ng CLTG Builders, ng Pamilya Go at ng mga Diskaya ay mahalagang pahiwatig para mapabilis ang pagsusuri sa mas malawak na flood control scandal. Ayon kay Remulla, mas madali na nilang matutunton ang mga kaugnay na kontrata sa DPWH at posibleng magtagpo ang mga investigasyon. Isang indikasyong nagpapatibay na konektado ang kasong isinampa sa kanilang malawakang pagbusisi sa irregularidad. Ang isa sa pinakamalaking pangako ni Remulla ay ang pagbabago sa mismong kultura ng investigasyon sa Ombudsman, isang ahensyang matagal nang binabatikos sa pagiging mabagal. Nagtakda siya ng isang malaki at hindi pa naririnig na target. Ang preliminary investigation ay tatakbo na lamang ng hindi hihigit sa 60 araw. Ang kanyang plano ay simple at agresibo. Sa oras na mag-umpisa ang PI, agad mag-i-issue ng subpoena para sa counter affidavit. Para sa mga kaso ng ghost projects, anya, mas madaling patunayan at hindi na kailangan ng mahabang proseso. Ang kanyang target para sa mga paunang kaso ng flood control scandal ay malinaw at may deadline. By November, magkakaroon na tayo ng umaandar sa Sandigan Bayan o kaya sa Regional Trial Court, anya. Nang tanungin kung paano masisiguro ang kalidad ng investigasyon sa kabila ng bilis,
Ang sagot niya ay isang pangako ng transparency. Bukas naman daw sila sa anumang katanungan dahil araw-araw silang nasa opisina. Anya, anumang oras ay maaari silang lapitan upang malaman ang takbo ng investigasyon. Ngunit ang pinakanakakagulat at pinakamabigat na revelasyon mula kay Remulla ay isang numero na nagpatigil sa lahat, 600 bilyong piso. Ito umano ang tinatayang halaga ng mga kaso ng graft and corruption, kabilang na ang mga PDAF cases na na-dismiss sa mga nakaraang taon dahil sa legal na doktrina ng inordinate delay o sobrang pagkaantala ng kaso. Sa malungkot na tinig, inamin ni Ombudsman Remulla na hindi na nabawi o nahabol ng gobyerno ang naturang pondo. Bagamat kailangan pa niyang beripikahin ang eksaktong halaga, sinabi niyang ang mismong pag-iral ng ganitong issue ay isa ng malaking dagok sa sistema ng hustisya. Maging siya raw ay nabigla nang marinig ang ulat. Patunay ng bigat at lalim ng problemang kanyang minana mula sa nakaraang administrasyon. Ang problemang ito, ayon kay Remulla, ay nangangailangan ng mas malalim na pag-aaral at posibleng paghingi ng gabay mula sa Korte Suprema. Dapat anya, magkaroon ng malinaw na definisyon ang inordinate delay. Kung ang abogado ng akusado ang mismong nagpapahaba ng proseso sa pamamagitan ng dilatory tactics, dapat ba itong bilangin laban sa gobyerno? Kung ang abogado ng nasasakdal ang nagpapahaba ng proseso, dapat hindi bilangin yun, di ba? Katuwiran niya. Ang buong press conference ay hindi lamang isang reaksyon sa isang isinampang kaso. Ito ay isang paglalatag ng isang bagong doktrina sa ilalim ng bagong ombudsman. Isang doktrina ng bilis, transparency, at walang takot na paghabol sa katotohanan. Mula sa misteryo ng nawawalang kaso sa DOJ hanggang sa nakakalulang halaga ng perang hindi nahabol ng gobyerno, ipinakita ni Ombudsman Remulla na ang kanyang laban ay hindi lamang laban sa mga individual na akusado, kundi laban sa mismong sistema na matagal nang nagpapahintulot sa korupsyon na manatili at sa hustisya na maantala. Ang tanong ngayon, magtagumpay kaya siya sa kanyang napakabigat na misyon?